Kaya pala, maminamal, ganun kasama si Mary Magdalene, Mary Magdalene noon, ibinebenta niya ang kanyang katawan, ay dahil may 7 demonyong nasa sa kanya. Pero nung ito po, maminamal, ay pinanalangin ng ating malapang nasumpungan niya ang ating dakilang Diyos, maminamal, nakalaya siya sa 7 demonyong umalipin sa kanya. At siya po ay umibig sa ating pinakamamalapang noon. Kahit saan naroon ang malapang noon, sinusundan niya. Mga minamahal, ipinakita ni Mary Magdalene dito sa talatang binasa po natin, yung pambungan na talata kung paano ipakikita ang pagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine yung pong kanyang ungwento, maminamahal, kung mababasa nyo yung John chapter 12, verse 4 up to 6. Idagdag natin yung talata John chapter 12, verse 4 up to 6. Ito palang ungwentong ito, maminamahal, ay nagkakalaga ng 300 denaryo. At yung halagang 300 denaryo ng kapanahunan na yun, ito po ay kikitain ng isang tao, maminamahal, sa loob po ng kulang-kulang 1 taon. Kasi ang sweldo ng mga tao noon, maminamahal, nung unang panahon, isang denaryo sa isang araw. Imagine, 300 denaryo ang halaga ng pabangong ito na ibinigay ni Mary Magdalene, ibinuhos sa paan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Hindi siya nanginayang. Kulang-kulang 1 taon gugugulin ng isang tao, maminamal, na maghanap buhay, magtatrabaho para kitain ng 300 denaryo. Pero hindi pinanginayangan ni Mary Magdalene sapagat umiibig siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin sandali, dagdag natin John chapter 12, verse 4 up to 6. Dito sa John chapter 12, verse 4 up to 6. Sabi dito, datapwat si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad, na sa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi ipagbili o bakit hindi pinagbili ang kwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? 6, ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanya ang suko ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Amen. Amen. Maminamal, hindi siya nanginayang si Judas Iscariote para gamitin sa mga duka, kundi sabi rito, para nakawin niya. Kaya napakahirap, mga minamal, yung maging treasurer. Maminamal, talagang darating yung tinatawag po, maminamal, na kasakiman. Kailangan, maminamal, kapag tayo po ay katulad po ni Judas na pinagkatiwalaan biglang treasurer, dapat mayroon tayong marubdob na takot sa Diyos. Dapat mapagkakatiwalaan po tayo, hindi tayo materialistic. Huwag tayong padala, maminamal, sa mga material na bagay, kundi magkaroon po tayo ng takot, magkaroon tayo ng kontento, maminamal, sa buhay natin. Ang importante, tayo po ay anak ng Diyos, tayo po ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito po ang kayamanang hindi mananakaw sa atin. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ito po ay ibinuhos doon sa paanan ng ating mahal na Panginoon ni Mary Magdalene, hindi niya pinanginayangan. Sabi ng banal na kasulatan, tayo po mga mananampalataya, bago tayo, maminamahal, naging tunay na mga mananampalataya, tayo po ay mga dating mga makasalanan. Sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang nakaabot sa kalatian ng Diyos. Kaya nga, ang dapat natin gawin, unang-una, maminamal, bago tayo magkaroon ng pag-ibig sa Diyos, we must first be saved in the same manner. Kailangan muna nating maligtas. Kailangan muna natin makarinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, bago po, maminamal, nagkaroon ng pag-ibig si Mary Magdalene sa mahal na Panginoon Kristo, iniligtas muna siya ng mahal na Panginoon. Kaya maraming mga tao ngayon hindi umiibig sa Diyos, maminamahal. Yung kanilang pag-ibig na ipinakikita ngayon, yung kanilang pagsamba sa mga graven images, yung pagpupunta sa simbahan pag-araw ng linggo, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan, pagpapaimbabaw yan. Ang totoong umiibig sa Diyos, maminamahal, talagang sabi ng Biblia, iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Hindi mo maiibig ang Diyos, maminamal, sa pamagitan ng pag-ibig o pagsamba sa mga graven images. Sapagkat iniisip mo, nakikita ka ng Diyos kapag nakakakita ka ng graven images. Pero pag wala na yung mga rebulto, wala na yung mga graven images, magagawa mo na yung lahat ng kasalanang magagawa mo, sapagkat iniisip mo wala na ang Diyos. Pero ang totoo niyan, ang Diyos ay Espiritu.
God is everywhere. Kahit nasan ka, ano man ang ginagawa mo, kahit nandun ka sa ilalim ng lupa, kahit nandun ka maminamahal sa impapawid, kahit saan ka ang sulok ng mundo naroon po ang ating dakilang Diyos, nakikita niya po tayo. Sapagat ang Diyos ay Espiritu. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, we must first be saved in the same manner. Kailangan maligtas muna tayo bago tayo magkaroon ng pag-ibig sa Diyos. Kaya maraming taong hindi umiibig sa Diyos kasi nga hindi pa sila ligtas. Kaya nga sabi rito, paano tayo niligtas na malapangno? Kung mababasa niyo Isaias 53 verse 6, sabi rito, siya'y namatay, mga minamahal, sabi, He was wounded for our transgression. Ang Diyos ay nagkatawang tao, maminamahal. Siya po ay nasugatan ng dahil sa ating mga pagsalangsang. Sabi rito, basahin po natin ng Isaiah 53, verse 6. Dito po si Isaiah chapter 53, verse 6. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo, bawat isa sa kanyang sariling daan. At pinasan sa kanyang Panginoon ang kasamaan nating lahat. Amen. Yan po, naging kalagayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Yung mismong gumawa ng langit at lupa, maminamahal, ang Diyos. Siya po, dahil sa kanyang marubdob na pag-ibig sa atin, kaya nga maraming hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, maminamahal. Kasi nga, hindi nila akalain na kayang gawin ng Diyos yung ganong malaking pag-ibig, yung iiwan niya ang kanyang trono, yung bababa siya sa lupa, maminampal, para magkatawan tao, para tubusin tayo sa kasalanan, pero ginawa ng ating mahal na Panginoon yan. Kaya nga maraming hindi naniniwala na si Kristo Diyos, kasi ganun ang kanilang katwiran. Meron daw bang Diyos na namamatay? Meron bang Diyos na mapapako sa krus? Meron Diyos ba na nauuaw, nagugutom? Hindi nila alam, ang ating pinakamamahal Panginoon na nagkatawang tao, dual nature siya. Dual nature. Kung siya ay nagutom, kung siya ay inantok, kung siya po maminamal ay umiyak, kung siya po ay namatay, yan po ay ang kanyang pagkatao sapagat ang Diyos ay nagkatawang tao. Pero kung siya po ay nagpagaling ng karamdaman, nagpatawad ng kasalanan, katulad si Mary Magdalene, pinatawad ang kanyang kasalanan, sabi, pinatawad ang iyong malaking kasalanan, sabi niya kay Mary Magdalene, ang Diyos lang ang nagpapatawad ng kasalanan. Ito po ay another nature ng mahal na Panginoon Kristo, at the same time, siya po ay Diyos. Siya po ay dual nature, maminamahal, nung panahon na siya nandito sa lupa. Siya ay nagpapatawad ng kasalanan bilang Diyos, ngunit siya po, maminamahal, ay namatay, mga minamahal, para sa kasalanan bilang tao. Siya po, maminamahal, ay umiiyak. Umiyak siya, maminamahal, na namatay si Lazaro bilang tao. Pero bilang Diyos, binuhay niya muli sa mga patay, maminamahal, si Lazarus na namatay ng apat na araw ng patay na nasa libingan na. Hindi magagawa ng karaniwang tao yan. Kaya nga, sinasabi ko po sa inyo, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, para tayo po, maminamahal, makatanggap ng tinatawag na kapatawaran, we must first be saved in the same manner. Kailangan muna nating maligtas, maminamahal. Kailangan malaman po natin na tayo yung mga makasalanan sa harapan ng Diyos upang tayo po, mga minamahal, ay makahingi ng tawad at makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi, ang pangalawa po, mga minamahal, sabi, we must conscious at a deep sense of sin. Dapat magkaroon po tayo ng tinatawag na kamalayan sa malalim, mga minamahal, na kaugnayan patungkol sa kasalanan. Sabi, the more you clear our senses of sinnership and the more conscious our obligation to pray grace, the more likely are we to love much. Kapag naramdaman po natin, maminamahal, kung paano kalaki ang pagpapatawad na iginawad sa atin ng Diyos, ganun din magkakaroon tayo ng malaking pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Katulad po, maminamahal, ang pag-ibig na ibinigay ni Mary Magdalene sa ating mahal na Panginoon Kristo. Tignan niyo yung Simon, maminamahal na Pariseo. Iniisip niya, maliit lang yung kasalanan niya, kamalit ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Kasi kung gaano kalaki yung kasalanang naipatawad ng Diyos sa atin, ganun ang iniisip natin na malaki ang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung mababasa po natin dito sa Efeso, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 8, at italo natin ng 12, mga minamahal, ito po ang kalagayan ng lahat ng tao sa harapan ng Diyos. May malaki o maliit na kasalanan, pare-pareho ang kalagayan natin sa mata ng Diyos.
Tayo po ay walay sa mahal na Panginoon, tayo po ay mga patay ng dahil sa ating kasalanan. Sabi ng Biblia, Efeso 2:1 hanggang 8, talo natin ng 12. Dito po sa aklat ng Epeso, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 8, talon ng 12. Sabi sa Epeso 2:1, at kayo'y binuhay niya na kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Dos, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa ng mga anak ng pagsuway. 3. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman na ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. 4. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagaman tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip. Binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. 6. Sa 6 po, sabi dito, at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus. 7. Upang sa panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob sa atin kay Kristo Jesus. 8. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Tanong ng 12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Amen. Amen. Mga minamahal, yan po ang kalagayan po natin, lahat po ng tao. Kahit ikaw ay pariseyo, kahit ikaw po ay prostitute, kahit ikaw po, mga minamahal, ay leader ng reliyon, kahit ikaw po, mga minamahal, ay talagang hindi po gumagawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. Ikaw po, maminamal, ay lumaki sa isang huwarang pamilya. Pero sabi ng Biblia, mga minamal, for all have sinned and come short of the glory of God. Sabi ng Biblia, tayo po yung mga patay na dahil sa ating kasalanan. Tayo po, mga minamal, ay iwalay kay Kristo. Sabi ng banal na kasulatan, tayo po, mga minamal, ay sabi rito, tayo po ay nabubuhay sa mga kaalayan ng ating laman, ating ginagawa ang pita ng laman, at pag-iisip, at tayo noon ay katutubo ng anak ng kagalitan. Yan po ang kalagayan natin, mga minamahal. Ngunit ang Diyos palibhasa mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Napakalaking pag-ibig, mga minamahal. Sino po ang gagawa ng ganyang dakilang bagay? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Sabi ng Biblia, mga minamahal, wala ng pinakadakilang pag-ibig sa lahat na ito ang ibigay ng isang tao ang kanyang buhay alang-alang sa ating mga makasalanan. Sabi ng banal na kasulatan na bagamat tayo patay dahil sa ating kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo, at sa pamagitan ng biyaya tayo'y nangaligtas. Sabi ng talatang 12 ng Efeso 2:12, sabi po rito, nang kayo noong unang panahon ay walay kay Kristo, di kabilang sa bansa ng Israel, mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Ganyan po ang kalagayan natin. Ganyan ang kalagayan natin. At sabi pa rito, kung mababasa po natin ang Ezekiel 16:62 at 63, sabi rito, mga minamahal, maaalala natin, kapag napakinggan natin ang salita ng Diyos, pag nalaman po natin ang ating mga kalagayan noon, sabi, maaalala natin, mga minamahal, ang ating mga kahiyan dahil sa ating mga kasalanan, na siya ang nagpatawad ng ating mga nagawang kasalanan na nagawa ng ating mahal na Panginoon Diyos sa atin. Basahin natin ang Ezekiel 16:62 hanggang 63. Dito po sa Ezekiel chapter 16 verse 62 up to 63, at aking itatatag ang aking tipan sa iyo, at iyong malalaman na ako ang Panginoon, upang iyong maalala at malito ka, at kailan pa man ay hindi mo bukahin ang iyong bibig dahil sa iyong kahiyan, pagka aking pinatawad ka ng lahat ng iyong nagawa, sabi ng Panginoong Diyos. Amen. Mga minamahal, sabi ng Biblia, wala tayong maiharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, hindi natin mabubuka ang ating bibig dahil sa kahiyan.
Pagka pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan na ating nagawa. Yan po, maminamahal, ganun kadakilang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya noon, sabi ng banal na kasulatan, noon tayo po hiwalay kay Kristo. Tayo po ay hindi kabilang sa bansang Israel. Ngunit tayo pinatawad na. Tayo po, maminamahal, ay binigyan ng pagkakataon na tayo po ay maging anak ng Diyos. At ang sabi, hindi na tayo taga-ibang lupa, maminamahal, kundi tayo po, maminamahal, ay anak ng Diyos. Pero noon, sabi ng Efeso 2:12, tayo hiwalay kay Kristo, hindi kabilang sa bansang Israel, mga taga-ibang lupa. At sa ibang tungkol sa mga tipan ng pangako ay walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Yan po ang kalagayan natin noon, nung tayo mga makasalanan pa. Pero sabi ngayon ng banal na kasulatan, Galatia 3:26 hanggang 29, mga minamahal, ngayon, hindi na tayo itinatangi na mahal na Panginoon. Ang bansang Israel noon, dati ang Israel lamang po ang anak ni Abraham. Pero ngayon, sabi na kabilang tayo sa lipi ni Abraham. Wala nang lalaki, wala nang babae, wala nang Hudyo, wala nang Hentil, kundi sabi tayo pong lahat ay anak ng Diyos at tayo po'y galing sa bini ni Abraham. Ngayon, tayo ngayon, maminamahal, ang tinatawag na modern Israelites. Tayo ay makabagong Israelita dahil sa pananampalataya natin sa mahal na Panginoong Jesucristo. Galatia 3:26 hanggang 29. Dito sa Galatia chapter 3, verse 26 up to 29. Sabi po dito, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. 28, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Amen. Yan po ngayon ang kalagayan natin. Kung tutusin, maminamahal, tayo po ang higit pa sa mga Israelita ngayon. Kasi ang Israelita ngayon, ang bansang Israel, hindi nila kinikilalang mahal na Panginoon Jesucristo. Hanggang ngayon, maminamahal, naghihintay pa sila ng Misaya. Pero tayo, nananampalataya tayo, naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, naniniwala tayo, maminamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Siya po ang Diyos na nagkatuwang tao para tayo po iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi, we must show it by action. Ipakita natin, maminamal, yung pag-ibig. Paano natin maipapakita, maminamal, ang ating pangunahing pag-ibig sa ating mahal na Panginoon? We must show it by action. Ipakita natin sa ating mga gawa katulad ng ipinakita ni Mary Magdalene. Hindi po basta sinasabi niya, I love you, Lord. Hindi lamang basta mahal na Panginoon, iibig kita. Panginoon, mahal na mahal kita, iniibig kita. Pero pagdating sa pagbibigay, maminamahal, doon lang sa pagbibigay, sinusubok na tayo ng Diyos. Pagdating na sa pagbibigay, yung katagang Panginoon, iniibig kita. Panginoon, iniipon ko to. Wala na po yung katagang iniibig na pupunta sa iniipon. Sa pagbibigay lang, hindi pa nila masunod. Yan po nakalulungkot sa mga mananampalataya ngayon, maminamahal. Hindi nila maipakita sa gawa ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Na gaya na ipinakita ni Mary Magdalene, imagine 300 denaryo. 300 denaryo na mamahaling pabango, ibinuhos sa paanan ng Panginoon at tinilikan niya ang paa ng ating malapang para maipakita ang kanyang marubdob na pag-ibig sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ipakita natin sa aksyon. Sabi rito, we must show it by action. 1 John chapter 3 verse 18 at 1 John chapter 5 verse 3. Basahin natin mga talata. Ito sa 1 John chapter 3 verse 18, Mamunti ko mga anak, huwag tayong magsiibig na salita, hindi lamang, kundi ng gawa at katotohanan. Dito sa 1 John chapter 5 verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen. Mga minamahal, sinabi ng Biblia, ipakita natin, mga minamahal, ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi lang sa dila, hindi lang sa I love you, Lord. Hindi lang, Panginoon, iniibig kita. Pero pag pagbibigay na, Panginoon, iniipon ko to. Sabi mo, munti ko mga anak, huwag tayong magsiibig sa salita o sa dila man, kundi sa gawa at sa katotohanan. Sapagat ito ang pag-ibig sa Diyos, natuparin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang utos ay hindi mabibigat. Hindi mabigat ang pagdalo. Hindi mabigat, maminamal ang pagsamba.
Hindi mabigat ang pagtungo sa banal na gawain. Hindi mabigat ang mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi pa ng 2 huling talata, mga minamahal, sino man ang hindi umiibig sa Diyos, mga minamahal, sabi, let him accurse. Sumpain ang mga hindi umiibig sa ating mahal na Panginoon. Sabi rito sa 1 Corintios 16:22, at mamaya basahin natin ang Jude 1:21, sabi rito, mga minamahal, magsipanatili tayo sa pag-ibig sa Diyos. Sabi rito, basahin natin, mga minamahal, ang 3 talata pa ito. Mamaya basahin mo natin 1 Corinthians 16:22, Jude 1:21, at mamaya sa huling talata sa Deuteronomy chapter 7 verse 13 up to 15. Dito sa aklat po ng unang mga taga-Korinto, kabanatang 16, talatay 22, kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon ay maging takwil siya. Jude 1:21. Dito po sa Jude chapter 1 verse 21. Sabi dito, Jude chapter 1 verse 21, sabi po dito, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa kabubuhay na walang hanggan. Amen. Yan. Upang manatili, mga minamahal, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sabi, manatili tayo sa pag-ibig sa Diyos. Manatili. Hindi puro I love you lang tayo, hindi puro mga Panginoon, iniibig kita. Mga minamahal, sabi ng Biblia, ipakita po natin ito sa gawa. Sabi ng Proverbs 8:17, mga minamahal, sabi po ng talatang yan, mga minamahal, ipakita po natin sa ating mga gawa ang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, speak louder than words. Ipakita natin sa pamagitan ng ating gawa. Ang sabi pa ng Biblia, kapag nakita ng Diyos na iniibig natin siya, mga minamahal, tingnan nyo. Ito po ang gantimpala ng Diyos sa magpapakita ng pag-ibig sa Kanya, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, yung mga pinagpapala ng mga anak ng Diyos ngayon, mga minamahal, at nananatili na sila'y umiibig sa mahal na Panginoon, yan po ang bunga ng kanilang pag-ibig sa Diyos, pinagpapala na po sila. Sabi rito sa huling talata, Deuteronomy 7:13 hanggang 15, basahin po natin. Dito po sa Deuteronomy chapter 7 verse 13 up to 15. At kanyang iibigin ka, at pagpapalain ka, at padadamihin ka. Kanya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan, at ang bunga ng iyong lupa, ang iyong trigo, at ang iyong alak, at ang iyong langis, ang karagdagan ng mga bakahan, at mga guya ng iyong kawan, sa lupin ng kanya isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Magiging mapalad ka kaysa lahat ng mga bayan. Walang magiging baog na babae o lalaki sa inyo o sa inyong mga hayop. Sa 15, at ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit, at wala siyang iuulog sa iyo sa masamang sakit sa ito na iyong nalalaman, kundi ihulog niya sa lahat na nangapupuot sa iyo. Amen. Yan po, mga minamahal, kapag napatunayan natin na tayo po ay totoong umiibig sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, I love them that love me. Iniibig ko ang sinumang umiibig sa akin, at pag naipakita natin ang ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, iibigin ka niya, pagpapalain ka niya, padadamihin ka, kanya rin mapagpapalain ang bunga ng inyong katawan, ang bunga ng inyong lupa, ang bunga ng inyong trigo, ang bunga ng inyong langis, ang karagdagan ng inyong bakahan, ang inyong mga guya, at lahat sa lupain na kanyang isinumpa sa iyo sa inyong mga magulang. At magiging mapalad ka sa lahat ng bayan, walang magiging baog na babae o lalaki man sa inyo o sa inyong mga alagang hayop. At ang sabi, ilalayo sa iyo ng Panginoon Diyos ang lahat ng sakit. Wala siyang ihulog sa inyo na masamang sakit na inulog niya sa Egypto na inyong nalalaman, kundi ihuhulog niya sa lahat ng mga napupuot sa iyo. Yung sakit, ibibigay niya sa mga taong galit sa iyo, mami naman yung mga naiinggit sa iyo. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya sa gabing ito,